Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang maaksyong movie na One Man Army. Ngunit bago natin ito simulan ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Pakilike naman ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli maraming salamat kaibigan. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa mag-asawang Dylan at Brenner na naglalakbay papunta sa bundok para sa kanilang bakasyon. Habang nagmamaneho si Brenner, may sumulpot na sasakyan sa kanilang likuran at isang barumbadong gangster ang nagmamaneho nito at binastos sila ng nasabing lalaki. Ngunit tinawanan na lang ito ng mag-asawa at hindi na siya pinansin hanggang sa maghiwalay ang kanilang daan. Nang makarating sila sa isang restaurant, pumunta sa banyo si Dylan upang linisin ang kanyang sugat na natamo nito sa kanyang trabaho. Dito malalaman natin na siya pala ay isang pulis. Samantala, dumating ang gangster na si Butch kasama ang iba pang kasamahan nila sa restaurant kung saan sila naroroon. Sinubukan naman ng mga gangster na hikayatin si Brenner na sumama sa kanila. Pagbalik ni Dylan sa mesa, nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila. Ang kaguluhang ito ay napansin ng may-ari ng restaurant na kilala bilang Big Mama kung saan pinigilan niya ang mga ito. Pagkatapos kumain, nagpatuloy ang mag-asawa sa kanilang biyahe. Pagkatapos ay nagsimula na sila sa pagka-camping, nagsimula na rin sila sa pagsindi ng bonfire. Nang sumapit ang hapon, may dumating na opisyal na nagbabantay sa kalikasan at nagbabala sa kanila na patayin ang apoy at mag-ingat sa mga taong nakatira malapit sa lugar. Bagamat naguluhan, sumunod na lang sila at umakyat sa bundok. Ngunit habang nasa ibaba pa lang sila, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Naghanap sila ng masisilungan at napadpad sa isang lumang bahay sa gitna ng gubat. Nang makapasok sila at makitang walang tao, inakala nilang abandonadong bahay ito. Pagkatapos nilang mag-tiktok at magpainit sa gitna ng ulan, naintriga si Brenner sa bahay at binuksan ang isang sekretong kwarto. Nagulat sila nang makita ang mga ilegal na armas at kontrabando sa loob nito. Ilang sandali pa ay bigla na lang lumitaw si Butch at pinatulog sila. Pagkagising nila, nakagapos na sila at binugbog ng mga gangster si Dylan. Dito ay tinanong sila nito kung paano nila nalaman ang kanilang hideout. Hindi sila pinaniwalaan ni Butch kahit na ipaliwanag ni Dylan na nagbabakasyon lang sila at nagpalipas ng ulan sa bahay. Matapos ang ilang oras ng pagpapahirap kay Dylan at Brenner, natuklasan ng isa sa mga gangster na pulis si Dylan. Dahil dito, pinatay na agad sila ni Butch at itinapon ang mga katawan nila sa isang bangin. Samantala, sa hindi malamang dahilan, nakaligtas si Brenner kung saan buo ang loob nito para makapaghiganti. Nagkamali ang gangster dahil hindi ordinaryong tao ang babae. Lumalabas na isang highly trained army assassin si Brenner at ngayon ay handang balikan ang grupo ng mga gangster na pumatay sa kanyang asawa. Sa ibang eksena, habang busy ang grupo sa almusal kasama si Big Mama na lumalabas na siya pala ang pinuno sa mga iligal nilang gawain, bumalik si Brenner sa hideout ng grupo. Madali niyang napabagsak ang isang gangster na naiwan sa bahay gamit ang isang kahoy. Nakita rin niya ang dalawang miyembro ng grupo na kumukuha ng alak at agad niyang pinatay ang isa sa kanila. Pagkatapos bugbugin, makikita na hinayahan na lang niyang makatakas ang kasama nito. Nang pinasabog niya ang hideout na pinaglalagyan ng mga illegal na kontrabando, palihim siyang sumakay sa sasakyan na dala ni Butch at sinundan nito ang kasamahan nilang pinakawalan niya. Nang makabalik ang mga gangster kung saan sila nanunuluyan, tahimik na nagmasid at nagplano muna si Brenner. Sa ibang eksena, sumabog sa galit ang nasabing leader nang malaman na pumalpak si Butch sa ginawa nito noong nakaraan. Matapos makita ng mga kasama nila ang sinapit ng mga kagrupo nila, agad silang nagplano ng manhunting kay Brenner, ngunit hindi nila alam na sila pala ang hinahabol ng babae at nang mag-isa na lang si Butch, agad itong inatake ni Brenner. Nagkaroon sila ng matinding laban gamit ang kanilang mga kamao, kahit pa sobrang laki ni Butch at gumamit pa ito ng kadena. Nagmukha siyang parang amateur fighter dahil sa husay ni Brenner sa pakikipaglaban. Hindi nagtagal, tinapos na nito ang kanyang kalaban. Pagsapit naman ng umaga, nakita niya ang pagkalagkad sa isang babae papunta sa isang bodega. Tahimik niyang pinuntahan ang kwarto at mula dito, nakita niya ang mga babae na dinukot ng grupo. Mabilis niyang tinulungan ang mga ito paalis sa lugar.
Ngunit dahil sa pagiging kamote ng isa sa mga ito, narinig sila ng mga bantay, sinubukan agad nilang tumakbo para makatakas, ngunit sa kasamaang palad, tinamaan ng isa sa mga babae, wala na silang nagawa kundi iwan na ito. Tumakbo naman si Brenner sa gubat kasama ang babae na kanyang tinulungan na si Emily. Sa kabilang banda ay natuklasan na rin ng grupo ang sinapit ni Butch. Nang maabutan na sila ng mga gangster na humahabol sa kanila, tila nahulog sila sa trap na inihanda ni Brenner sa buong paligid. Dahil ubos na ang nasabing grupo, tumawag na si Big Mama ng dagdag na restback mula sa grupo na pinamumunuan ng lalaking nagngangalang Jeric. Habang nagpapahinga ang dalawang babae, natunto naman sila ng mga nasabing kalalakihan, agad itong nilabanan ni Brenner at sa huli, sinapit din ng mga ito ang katulad na nangyari sa mga naunang tinapos ng mga gangster ni Brenner. Samantala, gumamit na sila Jeric ng mga sniffing dog upang sundan ang dinaanan ng dalawang babae. Nang marinig nila ang tahol ng mga aso, naisipan nilang dumaan sa ilog upang hindi na sila masundan. Sa ilang saglit, nakasalubong nila ang isang kotse na minamaneho pala ng babaeng bantay kalikasan na nakilala nila noong nakaraang araw. Tila nakahinga na ng maluwag si Emily dahil akala niya naligtas na sila at makakauwi na, pero hindi nila alam na habang nagpapahinga at natutulog silang dalawa, dinala sila ng nasabing opisyal sa bahay ng grupo ng mga nasabing gang. Lumalabas na kasabwat rin pala ito sa mga kurap na gawain ng grupo at tila nagkamali sila Brenner sa pagtitiwala dito. O teka kaibigan, nasa exciting part na tayo. Baka naman pwedeng palike naman ng video ito. At kung bago ka naman sa ating channel, ay pasubscribe na rin. Enjoy watching, maraming salamat. Pagkarating nila ay agad silang pinaggugulpi ng mga gangster. Nang dalhin sila sa loob ng bahay upang pag-isipan ang gagawin sa kanila, ipinagtapat ni Emily na nagdadalang tao siya mula sa mga gangster na gumalaw sa kanya kaya hindi na nila ito sinaktan pa. Nang maisip ni Big Mama na buhayin na lang din si Brenner upang pahirapan araw-araw mula sa perwisyo nitong ginawa sa grupo, tila natawa pa ang babae at sinabing ang huling makikita ni Big Mama bago siya mawala sa mundo tulad ng mga demonyong alaga niya na tinapos niya ay ang kanyang bala sa gitna ng kanyang ulo. Hindi naman ito pinaniwalaan ng leader at inakala nitong niyayabangan lang siya nito dahil wala na siyang magagawa pa. Nang ginapos nila ito sa isang kwarto upang bugbugin, may balak din ng mga goons na pagsamantalahan siya. Samantala, nang dumating si Emily upang magbigay ng pagkain, nagkaroon siya ng pagkakataon na makuha ang kutsilyo ni Jeric na kasamahan ng mga gangster, agad niya itong tinadtad ng saksak hanggang sa bumagsak ito sa sahig. Matapos makawala si Brenner, hindi na siya nagsayang pa ng oras at sinugod niya agad ang mga gangster na nasa loob ng bahay. Makikita na nabigla ang mga ito at hindi nila mapigilan ang lakas ng babae, kahit magtulong-tulong pa ang mga kamote, wala rin silang sinabi sa husay at lakas ni Brenner. Tila isa siyang mabangis na hayop na hindi mapigilan ng sinuman, sa hindi malamang dahilan, nagawa pang makabangon ni Jeric at muli niyang minaliit ang babae kaya tuluyan na siyang tinapos ni Brenner. Nang bumalik si Brenner sa kwarto upang sunduin na sana si Emily, dumating na ang leader ng grupo na hawak-hawak ito. Sinabi ni Brenner na inubos na niyang lahat ang tauhan niya, kaya sumuko na siya, ngunit may buhay pa pala sa mga gangster sa loob at mabilis siyang inatake nito. Tinapos din ng leader ng grupo si Emily bago siya umalis. Wala na siyang ibang nagawa kundi sisihin ang sarili dahil naging mabait siya kanina. Kaya nangako siya na tapusin na ang kasamaan ng grupo kahit ano pa ang mangyari. Sinubukan niyang habulin si Big Mama ngunit hindi niya na ito inabutan pa, dahil nakatakas na pala ito. Makalipas ang 3 buwan, natagpuan niya ang isang bahay na pinagtataguan ni Big Mama. Habang ito ay nakaupo, nakatanggap si Big Mama ng mensahe na nagsasabing dumating na ang kanyang katapusan. Kasabay nito, tinamaan siya ng isang bala sa gitna ng kanyang ulo na tulad ng pinangako ni Brenner sa kanya na agad na tumapos kay Big Mama. Sa pagtatapos, lumisan si Brenner na masaya dahil naipaghiganti na niya ang pagkamatay ng kanyang asawa at ang mga babaeng inabuso ng mga gang. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.